Lagyan na natin dito para yung susunod naman. Gagawin naman natin yung next. So yun, ganun yung mga gawa natin. Ganyan, kahit paano na overcome na natin yung mga kagaya ng dati. Bago na yung shop natin, mahusay na yung ating tornero. So wala na tayong problema, hindi katulad dati na masikip yung regulator, hindi kasi yung tabingi. Yan yung mga yung problema, masyadong malaki ang offset, bulky masyado. Ngayon meron na siyang pwede na natin siyang lagyan ng lalagyan na natin siya ng industrial plastic para dun sa gauge nya. So ayan, industrial plastic na instead na pupunan natin ng teflon, ganun dati. So ngayon hindi na po ganun, ayos na, normal na yung yan. O ganun lang, konti lang, hindi lang pwedeng higpit kamay dyan kasi hindi rin naman ito kinakalas during nasa labas ka, during hunting. So dito na natin gagamitin yung teflon natin. Ito dyan na siya magagamit na yung ating regulator. Yung tank natin, yung isang tank natin nandun siya sa sasakyan. So ito yung tank natin. So ayan, isa-set muna natin to bago na baka makalimutan ko na naman. I-set natin yan bago natin i-assemble kasi nagkakaproblema ako pag nakakalimutan ko eh. Babawasan natin yung output nito. Gawin din natin manto siya kagaya ng isa kasi sobrang lakas na siya. Bawasan natin isang disc. So balik natin to, balik natin dyan, then na siya, wala nang kabalik-balik to. Ayan, set natin, lagay na natin siya dito. So, unahin na natin lagyan ng o-ring. Yan, kagaya na sinabi ko, ito ay masyadong mataba. So, dito muna tayo. Ito, pwede natin sukatin. So, okay ito.
Ang tama siya, medyo maluwag siya. Kaya lang, ano na, isakto na natin. Medyo naluwagan ako konti. Ito kaya. Ganun din siya. Yan, okay, mas okay siya. Kasi parang maluwag, makalipit. Yan, ilagay na rin natin siya dito sa offset. Yan, lalagyan natin ng grease. Yan, so okay na, fit kamay na. So nasa ilalim din yung lagayan niya ng ano, nasa ilalim din yung lagayan ng, pero mas maganda ilagay natin siya sa side. So ayan, ang kanyang output gauge, input gauge nasa ilalim, output gauge ito, ayan sa side, quick fill nasa side. So ito naman, o-ring nito. So maluwag. Ito ang problema natin. So yun, maluwag siya ng konti, pero ano yan, try natin itong isa. Ito na rin yata, hindi ito. Sumaga dito. Try natin to, medyo masikip to. Kaya lang mababa. So ito na lang, gagamitin natin. Ito kaya. Yan. Mas maliit ito. Ayan, so tamang-tama siya pag may ganun din, naglalagay tayo ng teflon, pero okay lang. At least yung, so ayan na siya, naipalagay na natin. Ayan, lalagyan natin ng nut. Ano pala, sakto-sakto lang talaga sa tube. Oh, walang kakalog-kalog. Sakto-sakto lang siya yung kanyang size sa ano niya, sa tubo niya. Sakto lang papasok pati o-ring. Yung o-ring, hindi basta masisira yan kasi fit na fit siya talaga. Medyo na ano lang ako kanina, naguluhan ako kasi nagkapalit. Pero umbra din siya doon, oh. Ano nga lang, nagkapalit yung dalawa, pero okay rin siya doon. Ganyan po kasi yung mga gawa dati, hindi talaga siya fit. Kaya yung offset na yon, mapalagay dito, mapalagay doon, ito mapalagay doon sa isang receiver, kasya pa rin siya. Ngayon yun dito, naghahanap siya ng talagang lulusot sa kanya. Yung isa hindi kasya dito kasi mas malaki, kaya lang natin nalaman na hindi siya para dito. So ito, bubuin na natin. Putulin ko muna
Itong ano niya. So, ayan, ang bilis lang naman. Lagyan natin siya ng ilagay natin yung barrel niya. Kasi po, karugtong pa siya. Oh. So ayan, sakto-sakto siya. Oh. Kailangan i-extend yung barrel. So, ayan, buo na. Ito yung kanyang barrel band. Lalagyan din natin, although pwede naman siyang floating barrel. Kaya lang, mas maganda kasi meron siyang maghahawak sa barrel niya para talagang walang kagalaw-galaw. So ayan, dapat ito kasi parang ganon, parang hindi kasya, maliit. Maliit yung ano niya. So yan, float barrel muna siya for the meantime. Tapos yung ano na ang gagawa natin ng barrel is yung ano niya, silencer niya, yung ano dito, sa barrel extension kasi. So ayan, iksi niya, no? So lagyan muna natin yung ano pala niya. Ito yung bulb niya. Ayan, bulb ng Taurus, okay na siya. So ilalagay na lang din. So ayan, pati-test na natin yung hangin niya. Lagyan natin ang hangin. Check natin kasi hindi siya sumasagad. Masyadong lalapit yung kanyang ano. Check natin to. Wala pa siya sa ibabaw. I-ligatan natin. So ayan, shoot na siya. Shoot na yan. Ayan. Then ito, tutulak sa kanya doon. And then wala kasingaw-singaw ito sa puno, sa bulb niya.
ibig sabihin sa alas sa butas. Ayan, tapos kulang siya ng ano, abante, oh. Kulang. So, ano na lang natin yan. So, ayun, kapantay na siya. Yan. So, okay na. Lalagyan natin ng hangin para ma-check natin yung leakage kung may leak siya. So, ayun, may problema siya sa o-ring dito. So, papalitan natin. Iayos natin yan. So, bunutin natin sa ulit dito. Para may ayos yung o-ring niya. Dito lang yung leak niya. Malakas eh, malakas. Parang na-damage yung o-ring niya. Siguro doon pa ito sa kabila, sa pagkabunot doon. Yan, kasi po kung yan ay may hangin, hindi nyo yan mabubunot yung pin na yan. Yan ang safety feature. Ayan. So, nagkatama dito. So, masyadong, ibig sabihin, masyadong mataba. Okay. Ayan, ang gagawin natin, tanggalin din natin. Kasi kanila, nalagyan natin ng teflon yan. Ayan, konti ng teflon yan. So, wala na siyang teflon yan. Ang gagawin na, lalagyan natin sa nasakto lang yung kabana. So, ang ginamit natin kanina is ito. So, ngayon, pwede siguro ito. So, ayan o, kapraso lang yung sobra niya. So, madali siyang sukat ng o-ring, medyo talagang malapit sa ano, kaya lang medyo napalalim yung groove ng ating offset. Sa sunod, meron kasing o-ring talagang sakto para dyan, kaya lang wala tayong makuha niyan, kaya kung ano yung nandito, yun ang ginagamit natin. Yan. Kung ano yung o-ring na nandito na given dito sa atin, yan, siya yung nagagamit natin. Okay din naman yan. Titingnan natin kung papasok siya ng ano, kasi kung hindi, kung masyadong malaki yung sobra, gagamitin natin yung mas maliit dito. Ayan, hanapin natin yung kanyang receiver. Receiver niya dito lang yan. So, ito yung receiver niya. Linisan natin maigi para sure tayo na hindi yan babara sa
malinis na siya. Ito, ang ano nito ay pinadaan natin yan sa machine, kaya sure tayo na yan ay madali talagang gamitin. Teka, ba't gano'n? Parang may mali. Bakit ito ay hindi shoot dito? Baka nagkamali ako ng ano. Parang malaki to. Tapos kumakalok. Baka ibaliktad itong dalawang to. Baka ito. Sikip siya, oh. Kanina ay swak na swak to dito. Teka, saan ulit? Saktan siya, no? Kaya lang talagang nagka-damage siya kasi nagkulang ako sa kalkulasyon doon. So dito, okay na siya. Pinwersa ko kasi ito kanina eh. Kaya nabingot siya. So ngayon, tatandahanin natin. Yan, tama lang. Ayun o. Sumuot siya kaagad. So okay na siya. Kasi kanina kasi nagkaroon ng pilitan. So ngayon, wala nang pilitan yan. Ayan. So mabilis lang. Mabilis lang yun yung mga gawa po ngayon na perfect na. Hindi katulad doon sa shop talaga na tindatin. Hindi ko makalimutan yun. Matagal akong nagtiis doon na yung mga gawa palpa. Pero pinagawa na lang ng paraan. Di baling mahirap dito basta magawa ng paraan yung konting yung diferensya ng iayos natin. Medyo pag naalala ko lang kasi naalala ko yung hirap ko pag aayos ng samantalang po pwede pala naman na ganito na madali lang. Yan siya, kagaya ng ginawa natin sa isa. Nakatubig siya habang nilalagyan ng yan, medyo naglilig siya doon sa orange sa puno. Yan, kung makikita nyo, naglilik siya doon sa o-ring sa puno niya, doon sa puno ng discharge valve. So hindi naman yan kasi medyo maluwag yung ayan. So na yung o-ring niya, since gamit na siya, o doon na lang siya may singaw. Ayan yan. Ayan, makikita nyo yung puno na yan. Ayan, ito po kasi gamit na. Ito, nandito yung singaw niya sa puno, sa o-ring dito sa puno. So, yan po naman ay gamit na. Itong conversion natin dito, okay na siya. Wala siyang kasingaw-singaw. Ito lang yung nagkaroon niya ng singaw kasi kinalas natin yan. Part na po ng receiver yan. Nandito siya sa discharge valve. So, papalitan lang natin ang o-ring yan. Isi-set natin siya para maging okay na siya. So yan, dito lang po yan. Ito kasi ang kaibahan yung dito ginagawa yung unit. Kasi itong mga ganito dapat baga hindi nakasama sa conversion to
Kasi itong o-ring na to, ito yung po yung sumisingaw. Yan, yung o-ring na yan. So, yan, hindi nakasama sa conversion yan kasi ano na to ng receiver. Kaya lang, since nandito siya at kailangan natin ng kailangan din natin i-test fire yan. Tapos since ganito talagang ayusin natin to para pagdating sa kanila, pag isinip na-ship natin yan, may hangin pa rin yan na darating sa kanila. Kasi total, andito na rin na siya, inaayos na. Tingnan nyo, malutong na siya, naputol na. O malutong na siya. Ayan o, nakakaputol-putol na siya. So, maganda rin at palitan natin. Hanapan natin siya ng o-ring na kasukat niya. So, ito, tingin ko good na to. Yan, tingin ko okay na yung o-ring niya kasi hindi naman siya malutong. Ito po sumisingaw dito kasi maluwag pa dito. Yan. So sa tingin ko okay na yung o-ring na yan. Kasi bago siya. Yung isa kasi ay malutong na. Ayun o, hakab na hakab siya. So ayan. Yun. Tignan natin ito para tumapat na siya. Yan, okay. So tapat na tapat siya. Then pag ibabalahan yan, babalik. Ito, kita natin ang kapraso. Yan, okay. Ngayon, ano na tayo ulit? Lagayin ulit ang hangin. Ayan, 1,000 PSI muna ang nilagay natin. Ayan, 1,000 PSI muna nilagay natin. Output na dito, baba. So ayan, 1,000 din yung output na. Kikita niya rito yung output. And then yung input niya, ayan, wala pang 1,000 dito sa amin. So okay na siya, wala na siyang singaw. Yan, since pinutok-putok na kanina, wala naman pellet. So, ngayon, so yan. So, napakalakas. Napakalakas niya. Makikita niyo yung dulo. Konti pok-pok lang. Napakalakas. Then, siguro, itong barrel band, since parang nakita ko, okay lang naman yung clearance. Yan. Palalakihin na lang natin yung butas. So okay yung clearance. So palalakihin na lang po itong butas para may kabit siya. And then sa susunod, silencer na siya yung gagawin sa kanya. So hanggang dito na lang. Ito po yung outcome niya. Ayan, napakaganda. Napaka-iksi. Ano lang to sukatin natin Ayan, isa, dalawa. Wala pa pong 3 dangkal. Wala pang 3 dangkal yung kanyang haba. So ito ay maiksi na lang yan. Ilang na lang yan. 1 1/2 inch na lang. 1 1/2 inch na lang siya. One and 1/2 inch na lang po ang kanyang maliit na 1 and 1/2 inch, then dito 1 inch,
ito 1 inch na lang yung lapad niya, yung kapal 1 inch lang, tapos yung tangkad niya 1 and 1/2 inch. So napakaliit na, saktong sakto na lang siya, o dapat ganyan siya. So hanggang dito na lang, at maraming salamat po sa inyong panonood sa mga videos natin. Ngayon ilalagay ko na lang yung kahoy niya, siguro pakita ko na lang yan, vlog ko, either magawa ko siya bukas o mamayang gabi, kung ano, para maipakita ko yung dalawa pareho, yung finish product na. Wala man po tayong gaanong gagawin, kundi i-retouch lang ng konting pintura, yung pinagputulan ng bat. Kagaya din dito sa sa Taurus na to. And then bukas, bago siya ibalot, bago siya ipack, iti-test fire ko siya para makita ko kung tuwid yung bala at okay na yung output niya, at saka talagang okay na yung lakas niya. Ano lang natin is kung accurate siya, kung okay pa yung barrel niya, accurate. So ayan, tapos na rin po yung airgun ni Sir Charlie Cruz. Yan, ilagay ko na dito sa kanyang bat yung kanyang, ito yung kanyang gauge, yung input, ito yung output niya. 1 cock lang din po ang magagamit dito, 2 cocks. Yung 1 cock niya hindi naabot, as in parang safe na lang siya. Nakalapat na yung first cock niya, then second cock, 3 cock. Ang ano ko dito 3 cock to 2 cock lang. Yan, 2 cock. Yan, pero napakalakas, sobra. Ito, kagaya ng sinabi ko sa inyo, tingnan nyo, pinaliit na talaga yung offset. Mas magaan siya kasi mas maliit, tapos mas siya, pag nilagyan ng kahoy ito, konting kapal lang ng kahoy dito, kung marunong mag-modify ng kahoy yung nito, tatagpian niya lang dito hanggang dito sa tank. Yan, konti lang, manipis lang, kasi nga napakaliit na ng offset niya. So ayan, maiksi rin, and then stable na stable. Kanina pa po nilagyan yung hangin nito, maaga pa. So ito pa rin yung laman. Wala na siyang 1,000, nasa 800 na lang. Pero tingnan nyo yung putok na sa 1 cock. So yan, dito natin. Grabe, maatras. Kung mapansin nyo, maatras talaga yung airgun niya. Ayan siya. Napakalakas. So pati ako nagugulat. So hanggang dito na lang, at i-upload ko rin to, itong video nito, gaya ng naipangako ko, bago natin ayan, dami na. So maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga videos natin. Ayan nyo, at dire-diretso tayo mag-i-improve yung ating airgun. Since kompleto na yung parts ko, yung pyesa ng aking airgun, hindi matatapos tong month na to, lalabas na rin yon. PCP siya, pinasimple ko lang, pistol type na with siya, yung folding bat. So lalabas na po yan siguro for sure bago matapos tong buwan na to. So may airgun na ulit ako, kasi alam nyo naman, pag hindi ko airgun yan, kagaya niyan, parang kung tutuusin, pagkatapos gawin, pwede kong gamitin, especially yung mga nasa abroad na sabi nila, sir, paggawa ko na sa'yo para pag malapit na akong umuwi sa kami padala, para at least gawa na. Kung tutuusin, pwede kong gamitin yung mga ganon, katulad nitong kay Sir kay Sir Tanudra, yung ibang mga paggawa sa atin nasa abroad. Pero pag hindi po sa akin talaga, wala po akong gana, hindi ko po talaga
ah, parang hirap eh. Hindi ako sanay gagamit nung hindi sa akin. Kaya kahit sa sasakyan, pinipilit kong kung nagkaroon ng diferensya yung isa, matagal ayusin para may sasakyan ako, pinipilit kong makaandika ako. Hindi ko siya ganun ako pag sarili kong gamit. Ayoko nang gumagamit ng gamit ng iba kahit sa mga hindi bali kung binabayaran ko. Dito ako pa yung binabayaran ng mga nagpapagawa, kaya hindi ko po talaga as long as kaya ko, meron ako, gagawa ako ng para sa akin. Hindi ako gagamit yung sa iba kasi nakakahiya naman. So saka sige po, hanggang dito na lang at maraming salamat po ulit sa inyo. Shout out nga po pala kay Sir Louie De Jesus. Yun nga pala, samantalahin ko na rin to bago ko pasensya ka na sir, talaga hindi ko maisingit kaagad yung kasi sa dami po talaga ng tapos na-delay ako ng na-delay, kaya po pero yung sa inyo po naka-line up na nandun, na rin, possibly this week na darating talagang matatapos na yon. Kahit nga po yung sa akin sa halip na magdire-diretso talaga pagdating ng mga gawain para sa mga customer, talagang yung pong sa akin na i-set aside kahit yung sa akin sarili na airgun. Kung mapapansin nyo, kailan ko pa ibinidyo yun na nag-i-start ng gawin yun sa akin, pero pagdating ng nasi-set aside siya. Kaya po ngayon kaya tingnan nyo ang haba ng allowance ko, anong date pa lang ngayon, pero ang sabi ko within the end of this month. So ang tagal pa po nun, kahit kumpleto na yung parts dito, talaga pong nauuna yung sa mga nagpapagawa. Yung pong sa akin, kahit yung sarili ko na nasi-set aside pagdating sa nandyan yung mga hindi ko naman po talaga pasingit-singit lang yung gawa. Kaya kung mapapansin nyo yung video ko, last video, konti lang nadagdag, nabutasan lang yan, nabutasan lang siya. Yung paglalagyan ng trigger mechanism, nabuksan lang siya pero yung katuwang niya wala pang butas. Kaya ayun, patip-patip na ginagawa, hindi siya talagang dahil akin is pababayaan ko yun sa mga nagpapagawa, tapos yung akin ang unahin, hindi po gano'n. Kahit yung sa akin nahuhuli po talaga, nasi-set aside siya. So nandito na lang at maraming salamat po ulit.